Itaas na nga po sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon matapos ang pagputok nito kahapon. Kaugnay po nito, makakausap natin sa linya ng telepono si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, Director Bacolcol. Yes, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo. May naitala na po ba kayong aktibidad sa Bulkang Kanlaon mula kagabi hanggang ngayong umaga? Hindi na po nasundan yung pagputok ng Kanlaon kahapon. Sa ngayon, nakapagtala po tayo ng 20 volcanic earthquakes for the past 24 hours. And kahapon, yung sulfur dioxide ay umabot lamang ng 1,669 tons per day. Director, saan daw po umabot na yung ashfall dahil po nga dito sa pagputok ng Kanlaon? Umabot na rin daw po ba sa Antique? Tama po kayo, umabot po sa Antique. So may mga lugar po na around Canlaon Volcano na nagkaroon po ng ashfall, particularly sa may La Carlota City, La Castellana, Murcia, Inigaran, Valladolid, Pulupondan, Pontevedra, San Enrique at sa Canlaon City. Pati na rin sa Guimaras, Iloilo at again yung nabanggit nyo kanina, yung sa Antique. May posibilidad pa po ba itong kumalat sa mas malayong lugar? Kapag may magkaroon pa ng mas malakas na pagputok and depende po yan sa hangin, ay pwede pong kumalat po ito sa iba pang mga lugar. Director, I remember po kasi nagkaroon din po ng activity itong Bulkang Kanlaon noong Hunyo. Ano po ba yung pagkakaiba ng pagputok po ng Kanlaon kahapon doon po sa naging volcanic activity noong Hunyo? Mas malakas itong nangyari kahapon kaysa nangyari noong June 3. Although yung plume height ng June 3 umabot ng 5,000 meters or 5 kilometers. Pero straight po kasi yun. Kahapon umabot ng 4,000 meters or 4 kilometers but naka-bend. So most likely mas mataas po ito and kung straight lamang. And again, mas malawak yung inabot ng ating volcanic ash kahapon kaysa noong June 3 after. Nakakadagdag pa po yung hangin po dyan, kaya po kumakalat din po sa ibang mga lugar. Pero Director, paalala na lang po sa ating mga residente na nakatira po malapit po sa Kanlaon. Okay, sa ating mga kababayan na nasa paligid ng Bulkang Kanlaon, pakiusap po natin na manatiling alerto at iwasan po ang pagpasok sa loob ng tinalaga natin or nirecommend natin na 6-kilometer danger zone. Makinig po sila sa abiso ng lokal na pamahalaan at sa aming pong opisina. Huwag pong maniwala sa fake news, huwag baliwalain po ang panganib ng posibleng pagputok at lagi po natin unahin ang ating kaligtasan at kalusugan. Taking this opportunity na rin po to ask you kasi nagkaroon daw po ng lindol sa Bulkang Taal naman po. Ano po bang update natin dito? Nakikita rin niyo po ba magkakaroon din ng mga pagputok itong Taal? For now, sa Taal Volcano, meron tayong siyam na volcanic earthquakes na na-record natin for the past 24 hours. Ngayon, we're closely monitoring Taal Volcano just like Canlaon Volcano para makita natin kung magkakaroon pa ng pagsabog ang Taal Volcano. But for now, yung last na pagsabog nito, nagkaroon tayo ng phreatomagnetic event was noong December 2 pa. Pero under alert level 1 pa rin po dyan sa Bulkang Taal? Yes, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa FIVOX Director Teresito Bacolcol. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.